Sa umpisa ng pelikula, may natanggap na tawag si Junggo tungkol sa isang malagim na pagpatay. Pinapapunta siya agad sa crime scene. Pero kalmado lang siyang kumakain, kasama ang kanyang pamilya at naisip muna niyang tapusin ang pagkain bago umalis. Mahalagang parte ng buhay niya ang kanyang ina, asawa, at ang paborito niyang anak na babae na parang buhay niya na rin. Pagdating niya sa lugar ng krimen, nakita niya ang suspect na tahimik lang na nakaupo sa labas ng bahay. Nakakatakot itong tingnan dahil puno ng mga sugat at parang paso ang buong katawan nito nang pumasok si Junggo sa loob ng bahay. Tumambad sa kanya ang bangkay ng mag-asawa na brutal na pinagsasaksak ng higit 20 beses. Hindi lang iyon, nakatali pa ang kanilang mga katawan na parang mga parcel. Nang tanungin niya kung bakit ganoon ang pagkakatali sa mga bangkay, sinabi sa kanya na sa ibang lugar nangyari ang pagpatay at saka lang dinala roon ang mga katawan. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang kwarto kung saan mukhang may isinagawang ritual o dasal. May mga patay na uwak na nakakalat at sobrang kakaiba ng aura ng silid. Wasak-wasak ang mga gamit at parang may kung anong masamang enerhiya sa paligid. Sa labas ng kwarto ay may nakita siyang kakaibang bakas na tila nasunog, hahawakan. Sana niya ito pero bigla siyang tinawag ng ibang pulis. Pagkatapos nito ay ipinakita ang isang kagubatan kung saan may isang mga ngaso na may bitbit na usa. Ngunit nadulas siya at bumagsak sa bangin, tumama siya sa bato at nawalan ng malay. Pagmulat niya ay nakita niyang may isang lalaking hapon na nilalapa ng hilaw ang usa na parang mabangis na hayop, parang hindi tao kundi aso o soro kung kumain. Nang marinig ng lalaking hapon ang boses ng mga ngaso ay nilapitan niya ito, at doon nakita ng mga ngaso ang nakakatakot nitong mukha. Mapupula ang mata at parang mata ng hayop, duguan ang buong itsura at mistulang demonyo. Ikinuwento ito ng isang pulis kay Junggo at sinabi niyang mula nang dumating ang lalaking hapon sa baryo, ay sunod-sunod na ang mga kakaibang pagpatay. Naniniwala siyang hindi ito tao, kundi isang masamang espiritu. Ayon sa mga taga-baryo, kapag napatay nila ang lalaking hapon ay matatapos na ang lahat ng trahedya. Pero sa autopsy report nakasaad na nalason lamang ang mga biktima dahil sa nakalalasong kabute. Sang-ayon dito si Junggo at naniniwala siyang normal lang na tao ang hapon dahil humihinga at naglalakad din ito tulad nila. Pilit niyang pinapaintindi iyon sa mga tao pero ayaw nilang maniwala. Kinabukasan ay may isa na namang bahay na pinangyarihan ng parehong klase ng pagpatay. Ngunit sa pagkakataong ito ay sinunog pa ang bahay at may mga bangkay na sunog sa loob. Habang iniimbestigahan ni Junggo ang lugar ay iniwan muna siya ng ibang pulis para maghanap ng ebidensya. Maya-maya ay mailumapit na babaeng nakaputi si Momyong at sinabi nitong nakausap niya ang mag-asawa bago sila namatay. Sinabi raw ng mga ito na ang lalaking hapon ay isang multo at mayroon daw siyang patunay. Dinala niya ang bida sa loob ng bahay at sinabing kagagawan lahat iyon ng lalaking hapon. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakita na ba nito ang hapon. Sumagot si Junggo na ilang beses na niya itong nakita. Binalaan siya ng babae na mag-ingat dahil kapag dalawa o higit pang beses kang nakita ng nilalang na iyon, ikaw at ang pamilya mo ang susunod nitong target. Biglang may tumawag sa cellphone si Junggo at habang kinukuha niya ito ay biglang nawala ang babae. Hinanap niya ito sa paligid, ngunit may narinig siyang ingay sa likod ng bahay. Pagtingin niya ay nakita niya ang lalaking hapon na nakasuot lang ng bahag at kumakain ng hilaw na usa. Sobrang natakot si Junggo at pilit na tumakas, ngunit nadulas siya at napahiga. Habang papalapit ang nilalang para hawakan siya, ay bigla siyang nagising at napasigaw. Doon niya napagtanto na bangungot lang pala ang lahat. Sa bahay naman ay nagkasakit ang kanyang anak na babae. Sinabi niya sa asawa na bantayan ito habang pumapasok siya sa istasyon ng pulis. Doon ay kinausap siya ng kanyang kaibigan at sinabi nitong kailangan nilang malaman ang totoo sa kaso. Kaya pinuntahan nila ang mga ngaso na nakakita sa lalaking hapon habang nilalapa ang hilaw na usa. Ikinuwento ng mga ngaso ang lahat ng kanyang nakita at dinala pa sila sa mismong lugar sa gubat. Habang naglalakad sila sa loob ng kagubatan, ay may natagpuan silang mga bangkay ng usa na nakakalat sa paligid. Natakot ang mga ngaso at gustong tumakas dahil pakiramdam niya ay may masamang presensya roon. Pero bigla siyang tinamaan ng kidlat at halos hindi na makagalaw kaya agad siyang isinugod sa ospital. Sa ospital ay binalot ng benda ang buong katawan niya at sinabi ng doktor na nakoma siya. Kasabay nito ay may narinig silang malakas na sigawan mula sa kabilang kwarto. Nang tingnan iyon ni Junggo ay nakita niyang ang unang suspect ay nawawala na sa sarili habang pilipit na binabaluktot ang sariling katawan hanggang sa baliin nito ang sarili niyang dibdib at mamatay sa napakasakit na paraan. Noong gabing iyon ay ganoon din ang nangyari sa anak ni Junggo sa kanilang bahay. Sumisigaw ito habang pilipit ang katawan na parang may kumokontrol dito. Kinabukasan nagulat si Junggo at ang kanyang ina nang makitang napakaraming isda ang kinain ng bata. Kahit ayaw naman talaga nito sa isda noon, doon nila naisip na baka sinapian ito ng masamang espiritu. May ilang kapitbahay na nagrekomenda ng isang albularyo at marunong magtaboy ng masasamang espiritu. Pero hindi naniniwala si Junggo sa ganoong bagay kaya bumalik siya sa presinto. Doon niya nakilala ang isang binatang nag-aaral maging dikon na marunong ding magsagawa ng ritual at nakakaintindi ng wikang Hapon. Sinabi ng kaibigan ni Junggo na makakatulong ito kapag kinausap nila ang lalaking Hapon. Kaya isinama nila ito sa kanilang pagpunta sa bahay ng misteryosong Hapon.
Naniniwala ang buong baryo na ang lalaking Hapon ang dahilan ng lahat ng nakakatakot na pangyayari, kaya nagpasya si Junggo at ang kanyang kaibigan na puntahan ito. Isinama rin nila ang Dikon para makatulong sa pakikipag-usap. Pagdating nila sa bahay ng Hapon ay wala ito roon kaya sinimulan nilang halughugin ang mga kwarto. Sa isang silid ay may nakita silang mga litrato ng lahat ng taong namatay sa baryo. Habang iniimbestigahan iyon ng kaibigan ni Junggo ay may isa pang kwarto na tinitingnan si Junggo. Mukhang may ginawang ritual doon gamit ang mga parte ng hayop at napakabigat ng pakiramdam sa loob. Biglang dumating ang lalaking Hapon kaya natakot silang lahat at dali-daling umalis nang hindi na nagtatanong pa. Habang pauwi ay paulit-ulit na sinasabi ng kaibigan ni Junggo na siguradong kriminal ang lalaking iyon. Parang may nakita siyang sobrang nakakatakot sa loob ng bahay. Nang tanungin siya ni Junggo kung bakit sobrang takot niya, ay sinabi nitong nakita niya roon ang mga larawan ng lahat ng biktima ng pagpatay. Para sa kanya, sapat na iyong ebidensya para sabihing ang Hapon ang tunay na salarin. Pero sinabi ni Junggo na hindi sapat ang mga litrato para mapatunayan ang lahat. Doon ay may inilabas na isang sapatos ang kanyang kaibigan at ipinakita ito sa kanya. Nang makita iyon ni Junggo ay agad siyang kinabahan dahil sapatos iyon ng kanyang anak. Sinabi ng kaibigan niya na malamang ay susunod na target ng Hapon ang kanyang pamilya. Pag-uwi ni Junggo sa bahay ay agad niyang kinausap ang anak at tinanong kung kilala ba nito ang lalaking Hapon at kung nakausap na ba niya ito. Nagalit ang bata at pasigaw na sumagot na nakausap niya ang Hapon at wala raw pakialam si Junggo roon. Naintindihan niya na hindi niya makakausap ng maayos ang anak sa ganoong estado kaya hinintay niyang makatulog ito. Sa kanya sinilip ang notebook ng bata at nakita niyang puro nakakatakot na drawing ng mga multo at kakaibang nilalang ang naroon. Mas lalo siyang natakot nang makita niyang may mga sugat at marka ang katawan ng kanyang anak na kapareho ng nasa mga bangkay ng mga biktima. Doon niya naisip na kapag hindi siya kumilos ay maaaring mangyari rin sa pamilya niya ang nangyari sa ibang tao sa baryo. Kaya kasama ang Dikon ay muli siyang bumalik sa bahay ng Hapon para hanapin ang mga litrato. Pero wala na ang mga iyon. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng pagtatalo si Junggo at ang lalaking Hapon. Dahil sa galit ay winasak ni Junggo ang altar at mga gamit sa loob ng ritual room. May aso ring sumugod sa kanya, ngunit pinatay niya ito. Pagkatapos ay binalaan niya ang Hapon na kapag hindi ito umalis sa baryo sa loob ng 3 araw ay papatayin niya ito tulad ng aso. Samantala ay patuloy na lumalala ang kondisyon ng anak ni Junggo. Kahit ginagamot na ito sa ospital, kaya ipinatawag nila ang shaman na inirekomenda ng mga kapitbahay. Pinakuha ng shaman ang isang nakatagong tapayan sa gilid ng bahay, at nang basagin ito ay may mga kakaibang bagay na nakalagay sa loob. Sinabi nitong simbolo raw iyon ng masamang puwersang nakapaligid sa pamilya. Pagkatapos ay kinausap ng shaman ng pribado si Junggo at sinabi niyang hindi ordinaryong tao ang lalaking Hapon, kundi isang masamang espiritu. Ayon sa kanya pareho ang nangyayari ngayon sa anak ni Junggo sa nangyari noon sa mga naunang biktima. Sinabi rin niyang may 2 paraan lang para matapos ang sumpa. Maaaring patayin ang lalaking Hapon o magsagawa ng napakalaking ritual, pero magiging magastos iyon. Sinabi ni Junggo na handa siyang gumastos kahit magkano mailigtas lang ang kanyang anak, kaya agad nilang sinimulan ang paghahanda para sa ritual. Habang abala sila rito ay ipinakita namang naghahanda rin ang sariling ritual ang lalaking Hapon sa kanyang bahay gamit ang mga sako at mga hayop. Kinabukasan ay sinimulan na ang ritual sa bahay ni Junggo habang sa kabilang panig ay may sariling ritual ding ginagawa ang Hapon gamit ang mga manok at isang manika na hugis babae. Isa-isa niyang sinasaktan ang manika gamit ang matutulis na bagay. At sa bawat sugat na ginagawa niya rito ay parehong nararamdaman ng anak ni Junggo ang matinding sakit sa katawan. Kasabay nito ay tila nasasaktan din ang lalaking Hapon at halos gumapang na ito sa sobrang hirap. Umiiyak at nagmamakaawa ang anak ni Junggo sa kanyang ama na patigilin ang ritual dahil pakiramdam niya ay mamamatay siya sa sobrang sakit. Dahil dito ay napilitan si Junggo na pigilan ang seremonya kahit hindi pa ito tapos. Habang nangyayari iyon ay ipinakita ang lalaking Hapon na nagdarasal sa kanyang bahay at may babaeng nakaputi na nakatayo sa likuran niya. Kapansin-pansing takot na takot ang Hapon sa babae. Dahil hindi natuloy ng maayos ang ritual ay lalong lumala ang kondisyon ng anak ni Junggo at muli itong isinugod sa ospital. Doon naalala ni Junggo ang sinabi ng shaman na 2 lang ang paraan para matapos ang sumpa. At dahil hindi naging matagumpay ang ritual ay isa na lang ang natitirang paraan, ang patayin ang lalaking Hapon. Kaya nagsama siya ng ilang kalalakihan at nagtungo sila sa gubat para hanapin ito. Pagdating nila sa bahay ay wala na naman ang Hapon, ngunit may nakita silang kakaibang nilalang sa likod ng bahay na parang zombie. Natakot silang lahat at agad sinubukang patayin ito, pero pinigilan sila ng Dikon at sinabing hindi iyon dapat saktan. Ngunit biglang sinubukan ng nilalang nakagatin ang Dikon kaya napilitan silang saksakin ito gamit ang bakal. Kahit sugatan na ay pilit pa rin itong umaatake hanggang sa tuluyan itong mamatay. Hindi nila alam na lihim silang pinapanood ng lalaking Hapon mula sa malayo. Nang makita nila ang Hapon ay hinabol nila ito para patayin. Sa takot ay mabilis itong tumakbo hanggang sa mawala sa kanilang paningin. Pagdating nila sa dulo ng gubat ay ang babaeng nakaputi na lang ang nakita nila. Kahit hinanap nila ng mabuti ay hindi na nila natagpuan ang lalaking Hapon kaya umuwi na lang sila.
Habang tumatakas ang hapon ay ipinakita namang tila hinahabol siya ng babaeng nakaputi. Samantala ay nawala ng malay ang Dikon dahil sa kagat ng nilalang. Maya-maya ay may bumagsak na katawan sa ibabaw ng sasakyan nila. At nang tingnan nila ito ng malapitan ay natuklasan nilang iyon ang lalaking hapon, wala na itong buhay. Nagpasya si Junggo at ang kanyang mga kasama na itapon ang bangkay sa bangin bago pa ito makita ng ibang tao. Pero nagtaka sila kung paano ito nahulog mula sa taas. Pagtingin nila sa itaas ay wala silang nakitang kahit sino maliban sa babaeng nakaputi na tahimik lang na nakatayo. Pagkatapos mamatay ng lalaking hapon ay bumalik si Junggo sa ospital para tingnan ang kanyang anak. Laking tuwa niya nang makitang maayos na ulit ang kalagayan nito at tila bumalik na sa normal. Naniwala siyang natapos na ang lahat ng kasamaan dahil patay na ang lalaking hapon. Samantala ay patuloy pa ring binabagabag ang Dikon ng mga kakaibang pangitain. Paulit-ulit niyang nakikita ang lalaking hapon na minsang mukhang tao at minsang parang demonyo. Ang kamag-anak ni Junggo na isa ring pulis at matalik niyang kaibigan ay biglang pinatay ang buong pamilya nito. Nang makarating ang Dikoon sa crime scene ay nabigla siya dahil nadatnan niyang nakaupo lang doon ang pulis matapos gawin ang karumal-dumal na krimen. Puno ng mga sugat at parang paso ang katawan nito at mukha rin itong pagod na tila nawalan na ng katinuan. Pagkatapos ng pagkamatay ng asawa ng shaman ay lalo itong kinabahan at pakiramdam niya ay may mas malaking panganib pang paparating. Gusto niyang agad na maipaalam iyon kay Junggo kaya paulit-ulit niya itong tinatawagan pero hindi ito sumasagot. Iniisip kasi Junggo na maayos na ang anak niya kaya wala na siyang pakialam sa mga sinasabi ng shaman. Dahil hindi talaga sinasagot ang kanyang tawag ay nagpasya ang shaman na puntahan mismo ang bahay ni Junggo. Habang nasa daan ay biglang dumugo ang kanyang ilong. Pagtingin niya sa kaliwa ay nakita niya ang babaeng nakaputi na tahimik lang na nakatayo. Nang biglang nagsuka ng dugo ang kaya natakot siya at nagmakaawang patawarin siya bago mabilis na tumakas. Habang nagmamaneho palabas ng baryo ay biglang may mga paru-parong bumagsak sa kanyang sasakyan at isa-isang namatay dahil doon ay hindi niya maituloy ang pagmamaneho kaya napahinto siya. Nang bumaba siya para tingnan ang sasakyan ay wala naman siyang nakitang kahit anong paru-paro. Doon niya napagtanto na kapag sinusubukan niyang umalis ng baryo ay may pumipigil sa kanya kaya napilitan siyang bumalik. Samantala ay kumbinsido na si Junggo na ang lalaking hapon talaga ang ugat ng lahat ng kasamaan kaya kumuha siya ng kutsilyo at naghanda para patayin ito. Sa parehong oras ay nakita niya ang mga missed call ng shaman at agad niya itong tinawagan pabalik. Doon ibinunyag ng shaman ang isang nakakagulat na katotohanan. Sinabi nitong nagkamali siya sa ritual at maling nilalang ang pinaghinalaan niya. Akala raw niya ay ang masamang espiritu ay nasa kaliwang bahagi ng bahay kung saan matatagpuan ang balon, pero hindi niya napansin ang nasa kanang bahagi kung saan madalas makita ang babaeng nakaputi. Ayon sa kanya ang babae pala ang tunay na masamang nilalang habang ang lalaking hapon ay sinusubukan lang silang protektahan. Sinabi pa ng shaman na napakalaking pagkakamali ang ginawa nila sa pagpatay sa hapon dahil ito pala ang mabuting puwersa na lumalaban sa kasamaan. Nang marinig iyon ni Junggo ay tuluyan siyang nabigla at agad siyang bumalik sa bahay para hanapin ang anak niya. Pero wala na roon ang bata. Habang hinahanap niya ito sa labas ay muli niyang nakita ang babaeng nakaputi at tinanong niya kung nasaan ang kanyang anak. Sumagot ang babae na sinapian daw ng masamang espiritu ang bata at ang lalaking hapon ang dahilan nito. Galit na tinanong ni Junggo kung nasaan ang kanyang anak at sinabi ng babae na nasa loob na ito ng bahay. Susugod na sana si Junggo pa uwi, ngunit pinigilan siya ng babae at sinabing huwag muna siyang pumasok. Samantala ay nagtungo naman ang Dikon sa bahay ng lalaking hapon at napansin niyang wala na ito roon. Sa labas ay may isang kuweba na may ilaw sa loob kaya naisip niyang baka naroon ang hapon. Habang kausap ni Junggo ang babaeng nakaputi ay muli nitong sinabi na ang lalaking hapon ay isang demonyo at papatayin nito ang buong pamilya niya. Tinanong siya ng babae kung nakita na ba niya mismo ang tunay na anyo ng nilalang. Sumagot si Junggo na hindi pa, pero sinabi ng babae na nakita na niya ito noon. Pinaalala niya ang gabing may narinig siyang ingay sa likod ng nasunog na bahay at nakita niya ang lalaking kumakain ng hilaw na usa. Nagulat si Junggo at sinabing panaginip lang iyon, pero sinabi ng babae na hindi iyon panaginip kundi totoong nangyari. Sa kabilang banda ay pumasok ang Dikon sa kuweba at nakita niyang may ginagawang ritual ang lalaking hapon. Napansin din siya agad ng hapon. Habang nangyayari iyon ay pinipigilan pa rin ang babaeng nakaputi si Junggo sa pag-uwi at sinabi nitong nilagyan niya ng proteksyon ang buong bahay gamit ang mga anting-anting. Ipinakita rin ang mga nakasabit na palamuti at halamang nakalagay sa entrada ng bahay bilang panangga. Hindi sumagot si Junggo at sa halip ay tinanong niya ang babae kung sino ba talaga ito, tao ba siya, espiritu, o kung anumang nilalang. Hindi direktang sumagot ang babae at sinabi lang nitong nais niyang maprotektahan ang baryo at mabuhay ng payapa ang mga tao. Kung gusto raw ni Junggo ay isipin na lamang siyang ordinaryong babae. Habang nangyayari iyon ay nakauwi na pala ang anak ni Junggo at nilalapan nito ang lahat ng isda sa refrigerator na parang mabangis na halimaw. Samantala ay kinausap ng Dikon ang lalaking hapon at hiniling dito na sabihin ang totoo tungkol sa kanyang pagkatao at ipakita ang tunay nitong anyo.
Nangako pa siyang hindi niya ito sasaktan kapag nagsabi ito ng katotohanan. Pagkatapos ubusin ng bata ang lahat ng isda, napatingin ito sa kanyang ina at lola. Pagkatapos ay nadako ang tingin niya sa kutsilyo sa mailababo. Tahimik lang ang lalaking Hapon at sinabi nitong tinawag na siyang demonyo ng mga tao. Ay ano pa raw ba ang dapat niyang sabihin? Biglang muling tumawag ang shaman kay Junggo at sumigaw ito sa telepono na kailangan niyang makapasok agad sa bahay. Sinabi ni Junggo na nasa labas pa siya kasama ang babaeng nakaputi. Agad siyang binalaan ng shaman na niloloko lang siya ng babae at huwag siyang maniwala rito. Sinabi niyang dapat niyang puntahan agad ang anak niya bago pa mahuli ang lahat. Narinig iyon ng babae at sinabi nitong pinaglalaruan lang sila ng shaman at ng lalaking Hapon. Ayon sa kanya, magiging epektibo lang ang mga proteksyon sa bahay kapag 3 beses tumilaok ang tandang, kaya hindi dapat pumasok si Junggo hanggat hindi pa iyon nangyayari. Samantala ay tinanong naman ng lalaking Hapon ang dikon kung aalis ba ito kapag sinabi niya ang buong katotohanan tungkol sa sarili niya. Kasabay noon ay 1 beses nang tumilaok ang tandang. Agad na binalaan ng babaeng nakaputi si Junggo na huwag munang papasok sa bahay hanggat hindi pa 3 beses tumitilaok ang tandang. Lubos nang nalilito si Junggo dahil hindi na niya malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsisinungaling. Hindi talaga makapagdesisyon si Junggo kung sino ang dapat niyang paniwalaan, kung susundin ba niya ang babae at maghihintay sa labas o papasok agad sa bahay para iligtas ang pamilya niya. Habang naguguluhan si Junggo ay muli namang tinanong ng lalaking Hapon ang dikon, "Kapag sinabi ko ba sa iyo ang totoo ay aalis ka na rito?" Sumagot ang diakon na at hindi na siya manggugulo pa. Umiti ang Hapon at tinanong siya kung sigurado ba siyang makakaalis pa siya. Kasabay noon ay 2 beses nang tumilaok ang tandang. Habang palapit si Junggo sa bahay ay iniisip niya kung ano bang kasalanan niya at bakit nangyayari sa kanya ang lahat ng ito. Sa gitna ng paglalakad ay biglang lumapit sa kanya ang babaeng nakaputi kahit kanina lang ay nasa malayo ito. Nagulat si Junggo nang hawakan nito ang kanyang kamay dahil imposibleng makarating agad iyon sa tabi niya sa loob lang ng ilang segundo. Doon niya naisip na baka ito talaga ang tunay na multo. Pero nagmakaawa ang babae at sinabing huwag muna siyang pumasok sa bahay. Samantala ay ipinapaliwanag naman ng lalaking Hapon sa diakon na wala sa kamay nito kung makakalabas pa siya ng kuweba. Sinabi rin nitong ang mga espiritu raw ay hindi normal ang katawan at walang tunay na laman o buto. Pero siya raw ay may normal na balat, buto, at katawan na tulad ng ordinaryong tao. Pwede pa raw siyang hawakan para makasigurado. Patuloy namang sinasabi ng babaeng nakaputi kay Junggo na ang Hapon ang tunay na demonyo at responsable sa pagkamatay ng mga tao sa baryo. Dahil dito ay tuluyan ng nagalit Junggo at tumakbo papunta sa bahay. Sumigaw ng malakas ang babae at pilit siyang pinipigilan. Kasabay nito ay kinuhanan ng litrato ng lalaking Hapon ang dikon gamit ang lumang kamera. At sa mismong sandaling iyon ay nagsimulang masunog at mangitim ang nakasabit na proteksyon sa pintuan ng bahay ni Junggo. Pagpasok ni Junggo sa bahay ay nadatnan niyang magulo ang lahat ng gamit, nagkalat ang mga bagay at parang may nangyaring matinding karahasan sa loob. Maya-maya ay may narinig siyang sunod-sunod na tunog ng pananaksak mula sa kabilang kwarto. Dali-dali niya iyong binuksan at tumambad sa kanya ang asawa niyang duguan, halos hindi na ito makahinga habang nakahando sa isasahig. Tuluyang bumagsak si Junggo sa sobrang sakit at nagsimulang umiyak. Pero nang lumingon siya ay nakita niyang hawak ng sarili niyang anak ang kutsilyo. Matapos ang lahat ng nangyari ay tinawag niya ang anak niya palapit sa kanya. Pagkatapos nito ay biglang nagpalit ang eksena. Doon ipinakita ang tunay na anyo ng lalaking Hapon. May mga sungay ito sa ulo at napakahahaba ng mga kuko nito. Mukha na talaga itong isang tunay na demonyo. Doon tuluyang nalaman na siya pala talaga ang totoong kasamaan sa likod ng lahat ng trahedya. Sa sobrang takot ay hindi na makagalaw ang dikon at tila nanigas na lang sa kinatatayuan niya. Samantala ay ipinakita naman ang babaeng nakaputi na tila dismayado at malungkot na nakaupo. Parang hindi niya napigilan ang trahedyang mangyari. Pagdating ng shaman sa bahay ni Junggo ay ipinakita na tuluyan ng naging abo ang proteksyong nakasabit sa pintuan. Pagpasok niya ay nakita niyang nakaupo sa labas ang anak ni Junggo habang puno ng dugo ang katawan at mukhang wala na sa sarili. Nang pumasok siya sa loob ay tumambad sa kanya ang bangkay ni Junggo at ng asawa nito. Parehong wala ng buhay. Kinuhaan ng litrato ng shaman ang mga bangkay at saka lumabas ng bahay. Habang inilalagay niya ang mga litrato sa isang kahon ay aksidenteng nahulog iyon at nagkalat ang iba pang mga larawan ng mga dating biktima ng pagpatay. Doon natin nalaman na matagal na pala niyang tinutulungan ang lalaking Hapon. Sa huli ay ipinakita na ang babaeng nakaputi pala ang mabuting espiritu na gustong protektahan ang baryo, habang ang lalaking Hapon at ang shaman ang tunay na masasamang nilalang. Thanks for watching. I-like mo na ito at mag-subscribe para sa marami pang recap.